ipatawag nila si VP Sara uli, other witnesses, maaaring isupina nila ang mga complainants. Posibleng ipatawag ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte, kabilang ang ilang witness at complainants patungkol sa isinampang reklamo ng National Bureau of Investigation. Kaninang umaga, formal na nagsampa ng mga reklamong inciting to sedition at grave threat ang NBI laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ginamit nilang basihan ng reklamo ang online press conference sa Zoom kung saan nangyari ang umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kasi open source evidence yun, ano? There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming at because of bakit inciting to sedition? Because of the threatening remarks ay alam nyo nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA na yung patahimikan natin ay medyo na bulabog. At dahil naisumiti na nila ang naturang reklamo, ang DOJ naman ang sasala kung sufficient o sapat ba ang kanilang mga nakalap na ebidensya. Kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that magkakaroon ng certainty of conviction, ipapile nila ang kaso. Pero kung walang certainty of conviction, maaaring maibasura rin yung kaso na aming inirecommend ipinail. Ayon pa sa NBI Director, ginamit ding basihan ng reklamo ang nakuha nilang salaysay ng ilang kawani ng media at vlogger na dumalo sa online press conference. Matipid naman ang tugon ni VP Sara nang hinga ng reaksyon sa isinampang reklamo ng NBI. Sa isang pahayag, sinabi nito na inasahan na ang naturang aksyon ng NBI laban sa kanya. Dati na rin sinabi ng pangalawang Pangulo na wala siyang pagbabanta na binanggit sa naturang press conference. Hindi maaaring sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungkol sa umano'y bantang pagpapapatay ni VP Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay maipapatay. Ipinaliwanag ni Enrile na isang conditional ang pahayag ng Vice Presidente. Gayunpaman, ito ay may seryosong implikasyon na sinasabing bawat krimen ay may guilty mind at guilty act. Dagdag pa ng dating senador, kung may tangkang pagpatay kay Duterte, ngunit hindi ito magtagumpay, maaring mapagbintangan ang unang mag-asawa at si Romualdez na maaring magpalala sa hidwaan sa politika at gamitin ng iba para sa kanilang sariling kapakanan.